Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan sa boxing. Pagbawi sa titulo na dating naisukbit ng mga Pinoy champions. Ito po ang karagdagang motibasyon na dadalhin World Champion Malcolm Tunyacao sa kanyang gagawing pagdayo sa Japan para sa title challenge kontra WBC Bantamweight King Shinsuke Yamanaka sa buwan ng Abril. Narito ang report ni Dennis Principe. Nais ni dating World Flyweight Champion Malcolm Tunyacao na maging tagabawi ng mga titulo na dating hinawakan ng kababayang Pinoy. Sasabak si Tunyacao sa isang world title fight sa pagharap nito laban kay World Boxing Council Bantamweight Champion Shinsuke Yamanaka ng Japan sa Abril 8 sa Tokyo. Ang nasabing titulo ay dating hawak ng Filipino Flash Nonito Donaire Jr. na kanyang binitiwan dahil na din sa pag-akyat nito sa Super Bantamweight Division. Sa panayam ng PTV Sports kay Tunyacao na ngayon ay nakabase sa Japan, sinabi nito na tunay na nakadaragdag sa kanya ng inspirasyon ang magbalik ng isang world title na minsan ang ipinagbunyi ng mga Pinoy. Naipagmalaki na ng mga Filipino fight fans si Tunyacao nang bawiin ito ang WBC Flyweight crown na naagaw noon kay boxing icon Manny Pacquiao noong 1999. Ito'y matapos patulugin ni Tunyacao sa 10 3K battery ang Thai tormentor ni Pacquiao. That time pa rin talagang kinakabahan ako kasi first time ko na abroad tapos team fights pa ako ng professional. Sabi ko, yung experience ko naman sa matcher, ang dami. Kaya sabi ko, bawiin ko to kasi galing ito sa Pilipinas yung belt. Nakamit ni Tunyacao ang WBC title shot na magwagi ito sa pamamagitan ng 7th round TKO victory laban kay Mexican Christian Esquivel noong December 15 sa Kobe, Japan. Ang laban ni Tunyacao kay Esquivel ang nagsilbing WBC title eliminator para madetermina ang mandatory challenger ni Yamanaka. Ito na ang hinihintay ko after 12 years. Sabi ko sa sarili ko, ito na talaga, ibubuhos ko talaga para sa bansa natin. Kaya nito ako kahit malungkot, malayo sa pamilya, at least stable sila doon sa Pilipinas at masaya na rin ako para sa kanila. Napanalunan ni Yamanaka ang vacant WBC crown via 11th round TKO win laban kay Esquivel 2011 sa Tokyo. Dalawang beses naman na naidepensa ni Yamanaka ang corona laban sa mga sikat na dating world champions na sina Tomas Rojas ng Mexico at Australia-based Armenian na si Victor Shinyan noong 2012. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Photo pa talaga, Dennis. Sa college basketball, kumalas na po sa 2012 NCAA runner-up na Letran Knight si superstar guard Kevin Alas. Ito dahil mas pinili niya na magsilbi sa bansa kaysa sa kanyang eskwelahan. Napasama si Alas sa roster ng Gilas Pilipinas na nagkampiyon sa Hong Kong Invitationals noong isang buwan kung saan siya ang nahirang na most valuable player ng torneo. Ang karagdagang detalye, hatid ni Miss Cristabel De Leon. Hindi na maglalaro para sa Letran Knights si streak shooter Kevin Alas sa kanyang final season sa NCAA. Ito'y dahil napasama siya sa Gilas Pilipinas Cadet Pool. Ayon kay Alas, malabo nang magbago ang kanyang desisyon dahil talagang pangarap niyang magsuot ng national tricolors. At base na rin sa loto ng Letran, marapat lamang anya na unahin niya ang bansa kaysa sa paaralan. Pangarap ko naman to since bata pa ako. Ngayon, iisip ko yung sa national team. Ang school motto rin naman namin kasi yung parang Deus Pater na Letran, talagang una muna yung country bago Letran eh. Kaya kumbaga, ito na yung nandito na ako sa pangarap ko. Siyempre, sabi ko naman, ba't ko tayo let go to, diba? Kung naman sabi, okay naman sa yung decision ko. Yun nga, sabi na nila, hopefully magbago pa daw. Pero, sabi masaya daw sila para sa akin dahil nandito daw ako sa national team. Flattered naman si Coach Louie Alas sa suportang ipinagkaloob ng Letran sa academics ng kanyang anak. Subalit hindi itinanggi ng nakatatandang Alas na may kaunting kirot siyang nadama nang marinig niya mula kay newly installed Letran mentor Kaloy Garcia na handa sila kahit wala pa ang dating superstar ng team. Sabi ni Pa Director, ang ganda ng record mo academically sa Letran. So kung magkakapag ng very minor, baka bigyan ka ng mga mga remedial classes and remedial exams. We really respect Kaloy doon sa direction niya na to invest sa mga new players niya. Kasi nag-press release na siya na he's ready without Kevin. Samantala, nilinaw naman ni Garcia
lamang siya at handa umano siyang makipag-usap sa mag-amang Alas. I was thinking na magkikita kami, so mas maganda to talk to him personally. Sa pamumuno ng mag-amang Louie at Kevin Alas, ang Letran ay tumapos na runner-up sa likuran ng eventual champion na San Beda Red Lions sa nakalipas na season ng NCAA, ang pinakamatandang collegiate basketball league sa bansa. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Ngayon pong binuksan na ang panibagong komperensya ng PBA, umaasa ang liga na may isang tao nang mananalo ng 1 milyong piso sa pagbili ng trading cards. Ayon kay Phil Webb, Assistant Vice President for Business Development Jam Parungo, kalakip ng bawat PBA trading cards na ibinebenta sa mga venues ay mga cash prizes. Matagal na po lumabas ang PBA trading cards na may 1 million peso cash prize, pero hanggang sa ngayon, wala pa rin po nakakakuha nito. Bukod po sa 1 milyong piso, may cards rin na may premium 100 pesos hanggang 100,000 pesos. May presyo pong 120 pesos kada isa. Ang bawat trading card ay may larawan at importanteng impormasyon patungkol sa mga paborito ninyong PBA superstars. At sumayin niyo po ang latest sa daigdig na marami po kaming inihanda sa inyo mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong Snow Bagua.